bakit meron tayong anti-terror war ngayon? Ano ka Ferdy, di ba? Oo. Kung bakit merong gera sa Iraq ngayon, bakit merong gera sa Afghanistan ngayon? Ano pang mga gera ka Ferdy na nagsimula diyan, ano? Pati Syria nadamay na. Pati Libya. Well, talagang kasama sila kasi a few years after 2001, September 11, nagdeklara nga yung taong yun dahil sa incidenteng yun si Bush ng Axis of Evil, di ba? Kasama ang Iran, Iraq, North Korea, Libya, North Korea, ganyan. A few years later, si General Wesley Clark naman, yung commander ng US forces sa Yugoslav attack naman ng Amerikano. 1997, 98 ata yung ni Clinton. Ni Bill Clinton, ano? Sabi naman ni Wesley Clark nung dumaan siya sa White House o sa Pentagon, sa opisina ng kamista niya, general din. Uy, ano yung narinig ko? Hindi ko na mapapakita yung kay Wesley Clark. No? You try to review it yourself if you have time. Sabi ni Wesley Clark, ano itong narinig kong mga usap-usapan sa gera? Sabi nung usap niyang general, o nga eh, ang narinig ko, we will go to war against 7 countries in 7 years. Yun na nga, yung si Iraq and so on and so forth. Well, anyway, after this incident, kaya ko pinapaliwanag ito, ang sumunod na mga nangyari, kaya nangyari itong insidenteng ito, yung Estados Unidos, planado na sila ay gagawa ng maraming gera hanggang sa mawasak nila ang lahat ng mga gobyernong tumitindig laban sa kanila o may kakayahang tumindig laban sa kanila at they will dominate the world. No? Nandun yan sa Project for a New American Century. Naalala mo pa rin, ano? That was around 1998 nung umikot yung balita about this Project for a New American Century. Gawa-gawa nila Wolfowitz, yung mga neocons. Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz, sila Rumsfeld. Ano pa ibang mga pangalan? If you can remember some more, no? Of course, ito ang tawag sa kanila mga neoconservatives. Neocons. It goes back to 1989. Bakit 1989? Nung nag-collapse ang Soviet Union, humina ang Russia, wala nang competitor ng Estados Unidos, naisip na ng mga Amerikano, tayo na ang big boss ng buong mundo. Pero hindi pa kita yan eh. Kailangan i-dominate natin ang mundo. Lumabas later on yung mga hyperwar, mga concepts ng full spectrum war and so on and so forth. Di ba? Pero yung nga, nasa isip na nila. The 21st century will be the American century. Pero paano na nila gagawin yung mga gera? Wala na yung kalabang Russia. Hindi pa umaangat ang China noon, di ba? Hindi pa wala nang Cold War. Kumbaga, wala nang Cold War. Ano sabi doon sa Project for a New American Century? O isang pangalang naalala ko na, Ferdy. Can you remember this? Richard Pearl. Di ba? I'm sure you'll... Madaling tanda kasi Pearl. Yung mga nagplano nito, Project for... Pero sabi nila, paano tayo gegera? Wala namang malaking issue, wala naman tayong kalaban, wala na Russia. Sabi doon sa Project for a New American Century, we need a new... You remember, Ferdy? We need a new Pearl Harbor. Pearl Harbor! So kumuha sila ng Pearl Harbor, itong 9/11. Now, yung mga hindi pa alam yung mga detalye kung paano nangyari ito at mga big questions po, aakalain po ninyo at talagang terrorist act ito. Pero alam po ninyo, sa survey lang itong mga nakaraang taon sa Estados Unidos, 20% ng mga Amerikano nagdududa sa official version ng US government na ito ay terrorist attack. Ang 10% ng mga Amerikano, kumbinsido, 100% this is an inside job. Ibig sabihin, ang may kagagawan niyan ay yung gobyerno mismo at yung mga oligarchs o ilang mga oligarchs sa Amerika. Ganyan din sa Frances, mga 25% naniniwala. Yung hardcore talagang naniniwala na yung medyo 10 to 15% parang nagdududa sila talagang hindi sila makapaniwala na ito ay
isang terrorist attack. Na ito isang Actually, merong kamentong naalala mo, yung it was established na nagkaroon ng simulation ang CIA na tinamaan ng eroplano yung building. Before 9/11 happened, nagsisimulate na sila na tatamaan ng eroplano yung building. That's right. So again, now, siguro yung iba dyan, namamangha pa. Ano bang pinag-uusapan nila kamento ni Cafferty? Kanyang kabigat na insidente. Well, we will first show you a collage I made para mabigyan kayo ng background. Yung image po, Cafferty, Kajos, present mo na dito sa screen natin. Ayun, kita mo na Cafferty, Yes, I can read it. Yung statement dyan, yung caption, ito, babasahin ko. Just months before 9/11, ilang buwan bago mag-9/11, the World Trade Center's lease, yung upa dyan. Now, we have to explain what is the World Trade Center. Ang World Trade Center po is the most iconic, pinakasimbolo ng New York, nung panahon na yon. Dahil dito sa World Trade Center, may mga 7 building or 11 or 13 building actually. Maraming building. Pero may 2 pinakamalaki. Tower 1 and Tower 2 na I think they were... Yan yung iconic. Yun ang iconic. And itong si Silverstein, yung Larry Silverstein or Silverstein, depending on how you want to pronounce it. Jewish financial magnate, bilyonaryo. Binili po, inupahan niya, lease daw, was sold. So binili nga niya yung lease ng World Trade Center complex. Bilyon yun. Pero may problema yung complex na yun, Cafferty. I don't know if you remember, but I remember this because I really studied this. And ang problema ng mga buildings at that time kasi 1980s, 90s, isang materyales sa interior ng mga buildings, asbestos. Yung nagko-cause ng cancer. Kaya later on pinagbawal. Later on, nakadiscover nga na cancer causing yan. I remember that very clearly because when I was administrator of the Philippine Refugee Processing Center in the from 1987 to 1992, Noong mga 1988, 1999, UN directed us to change all our asbestos roofing. So sabi ko baka may paraan tayo. So we had a stabilizer na lang, parang varnish para hindi mag-powderize. Mag-powdery, at least for several years na gamit pa namin na walang silicosis, one of the asbesto something, yung sakit sa lungs. Sakit sa lungs, kasi nahihigop ng tao. Well, ganyan po doon sa complex ng World Trade Center, pero para ayusin nila, tanggalin lahat, palitan ng bagong mga materyales, bilyon ang gagastusin na dolyares. Kaya ayaw na nung may-ari nung yung may lease, binili ni Larry Silverstein. Bakit bibili ng isang taong alam niya lason na yung mga building, gagastos siya ng bilyon para ayusin. May plano siya. Ano yung plano? Yun ang makikita po ninyo. Pero the plan had to be done with whom? With the President of the United States. Yes, of course. Hindi mo magagawa yan. No. At saka yan, the Defense Secretary and Vice President of the United States. Sa harap po ninyo, makikita po ninyo si George Bush Jr., yung nasa gitna, yung katabi niya, si Dick Cheney, Yan ang isa sa mga utak, si Dick Cheney. And sa katabi naman ni Dick Cheney, si Rumsfeld, nakatabi naman si Saddam Hussein. Kanilang binitay naman. Binitay naman nila. Talagang ganyan ang deep state politics. Loyal sa Amerika si Saddam Hussein, ang kaaway nila Iran, pero binitay nila yung bata nila. So that's how interesting history is, and how important it is. Kasi ang buhay natin bilang Pilipino, kayong mga bata, tandaan po ninyo,
nabago din ang buhay natin, lalong naghirap po tayo, at lalong humigpit ang kontrol ng Amerikano sa atin. One thing, Ferdy, if you will recall, nagkaroon tayo ng AMLAC. Ano ta AMLAC? Anti-Money Laundering Council. AMLAC. AMLAC. Laundering Council, na ini-inspection nila lahat ng mga dollar transactions natin. Saan nagsimula yan? Doon sa anti-terror law naman ng Amerikano. Kasi kailangan nila i-review daw lahat ng mga terror financing. Kaya ang daming na-introduce na mga bagong concepts. Gamit-gamit itong 9/11 as an excuse. Right. Right. Naghigpit talaga. Parang naging na-introduce nila yung parang police state sa buong mundo. At saka, Ferdy, isang makikita nyo sa airport na dati wala, yon? Yung metal detector. Metal detector, no? Nilagay na nila sa buong mundo yan, At saka tinatanggal yung sapatos. Tinatanggal ang sapatos. So yan ang consequence nitong incidenteng ito, So, nandyan, no? Presidente, Vice President, Defense Secretary ng US. May doon sa dalawang maliit na litrato po, doon sa itaas po, yun si Larry Silverstein. Alam po ninyo, this guy is not just a financial oligarch, swindler, hoaxer, and so on. He is a murderer. Yes, all of them are murderers. All of them. Because they planned the whole operation. Ginamit yung pagpapalit kunwari ng asbestos at saka mga repair para mailagay nila yung mga termite explosives. Kasi controlled demolition yan . At pinalitan nila yung security agency at saka pinalitan nila yung insurance to cover terrorism and acts of God. Kaya nga pinapaliwanag ko yung dalawang maliit na retrato. Doon sa ibaba ni Larry Silverstein, his first name is Marvin. His last name is what? Bush. Kapatid ng presidente ng Estados Unidos noong panahon na yon, si Marvin Bush, ang Director of Security ni Larry Silverstein sa mga properties niya. Yan. So, nung tinake over niya yan, kontrolado pa rin nila Bush, nila Cheney, at ni Larry Silverstein. Kaya makikita natin yung connection dyan. Kasi kailangan hawak mo yung security. Kasi kung naglalagay ka ng termite, hindi mo hawak yung security, maglilik sa press. Ayun. Inunahan na ako ni Ferdy doon sa termite. Iisipin ng mga bata na hindi alam yung mga nangyari noon. Ano nga termite? Di ba yung anay? Hindi po. Itong termite is a name used kasi it cuts through steel. Even the highest grade steel. Pinuputo niya ang bakal kahit na anong kapal. Ginagawang powder. No. So, wala pong metal na nakaka-resist nito. So, yung thermite or thermate, merong H. Hindi katulad ng termite na anay, walang H. Thermite, T-H-E. Kasi init thermite. And so, dati may report na bura na po sa lahat ng internet na sinara nila ang maraming floors ng dalawang building na yon, for repairs daw. So, lahat ng mga opisina, nilipat-lipat, mga tao, and so on. So, they had the chance, kasi ang tanong ng tao kung controlled demolition, paano nangyari na nailagay nila yung mga thermate, yun? Well, okay, so I've explained to you this very brief background, Tsaka hindi conspiracy theory kami itong ang thermite kasi yung mga investigators after the buildings collapsed, nakakita sila ng maraming mga residues ng termite dun sa tatlong buildings. Paano natin nalaman yan? Na yung mga residues? Kasi may mga nag-imbestiga na private, sa sariling kapasidad nila. Kasi yung National Institute of Science and Technology sa US, kasabot din. Of course, under the control of the financial powers, lahat yung mga yan. Tsaka presidente si Bush So hawak niya lahat. So ang official story po nung pagbagsak ng mga buildings na yan ay tinamaan ng eroplano, which you will see later on the next video. Sa init, natunaw yung mga bakal at bumagsak.
Ang problema, may isang building. May isang building na hindi tinamaan ng eroplano pero gumuho. Kahapon po, Friday, September 11 itself, no? I discussed this with a kaedad ko na lady na reporter din dati, no? Si Jing Mable with Kaado. No? So tinanong ko si Jing Mable. And reporter siya, very update sa mga news and so on. Ilang building bang bumagsak? Sabi niya 2. Isipin mo, 20 years after the incident, nakalimutan na. A knowledgeable person and so on, hindi pa alam yung nangyari sa Building 7. Oh, hindi pa pala niya alam. Oh, akala ko nakalimutan lang niya. Hindi pala niya alam. Karamihan ng mga taong tanungin mo, hindi alam may third building na bumagsak. Ako, tanda-tanda ko kasi nanonood ako doon sa BBC tsaka CNN at that very moment. Kitang-kita ko yung mga live reportings, nagpapalipat-lipat ako, BBC, CNN, BBC. At napansin ko nga, nagre-report yung isang reporter ng BBC, gumuho na raw yung Building 7, nasa likod niya, pero hindi pa gumuguho. Pagkatapos niya report, a few minutes, at saka palang gumuho. So, doon ako nagtaka, bakit ganun? We will show that also in a while, no? Okay. So this is the first video, and you will see the shocking image of these 2 buildings being hit by airplanes. Okay, let's roll it. Shots from different angles. No? Yun, yung second plane. The second plane. Yun na tinamaan na, eh. No? Mas mababang floor yung sa second plane. Mas mataas dun sa first plane. Cannot believe it. From NPR News in Washington, I'm Jean Cochran. 2 planes can crashed hear into the audio, twin no? towers of the World Trade Center in New York this morning, about 20 to 30 minutes So this is apart. another Black angle. smoke has been Hindi pa pouring out of tinatamaan huge yung second holes in the building. upper portions of Ayun. the building. Mas mababa yung tama. Oh, That's the time na na-realize ko, sabi ko, terrorist attack ito. Kasi kung yung una ay accident, meron Somebody is doing this on purpose. terrorist attack ito. Oh my goodness. The first plane crashed into the North Tower of the Trade Center at around 8:50 this morning. Witnesses said this first plane looked like a commercial jetliner. Mas mababang Shortly floor afterward, yung another tinamaan plane nung hit the second other plane. tower, causing another massive explosion. That was apparently So yan, a smaller talagang plane. malinaw na terrorist Debris from the attack. Kasi explosions rained dalawang down onto aeroplano na neighboring yung streets tumatama. just as many people were heading to work. There's no word on whether the crashes might have been some sort of act of But sino terrorism, ang but the terrorist? FBI is investigating that possibility. Oh my well, God, my tayo niyan, goodness. so kwento natin A yung ilang second mga plane now has natuklasang mga nangyari sa paligid. Una-una, yung na-video ng isang babaeng matanda mula sa apartment window niya. Mga Israeli na nagsasayaw, nagse-celebrate. Oo. Kaya lumabas yung suspectsia at napatunayan ito eventually. Ano kasi sa interview naman na ginawa nila nitong mga Jews doon sa Israel, inamin nila na may ginawa sila. Hindi sila ang nagbomba, sila ang nagprepara ng mga sinasabing mga fall guys. Oo, na brainwash itong mga suicide pilots. Now, then ano pang mga other stories dyan? Yung nakapagtataka, lahat ng eroplano bawal lumipad. Ang pinayagan lang lumipad yung isang eroplano na punong-puno ng Bin Laden clan. Samantalang si Osama Bin Laden ang number 1 suspect. All the Saudi Arabians, especially the Bin Laden clan in the US, pinayagang lumipad sa isang eroplano. Pinatakas sila ni President Bush. Samantalang sa criminal investigation, yung mga kamag-anak ng chief suspect, hindi mo paliliparin yun kasi imbestigahan mo yun eh. Pinatakas nila. So ano naman ang pangalang Bin Laden, pinasok ni Cafferty. Yun ang sinasabi nila Bush, na siyang mastermind nito. Pero during all that time, at sumagot si Bin Laden, di ba? Sa video, sabi niya, andito ako sa Afghanistan, sa kuweba. And there were reports na mahina ang katawan ni Bin Laden at that time. At nag-dialysis na siya. Kidney dialysis, no? Now, many years later, sabi nila napatay ng Amerikanong special, anong tawag to? Yung team. Special forces,
ano tawag na SEAL team, no? SEAL team. na napatay si Bin Laden sa Pakistan naman, no? So that's another big Pero story. sinabi ni Benazir Bhutto, yung anak ni Zulfikar Bhutto, hindi raw totoong napatay sa Pakistan at matagal na raw patay si Bin Laden. So they assassinated Benazir Bhutto. So nakita na nyo, no? Lalo na yung mga nakakabata sa atin, baka first time nila napanood, yung iba hindi na narinig yung mga background nitong mga to, no? So we are now that we have shown you, let's go back to our discussion. Regarding Pearl Harbor, Kamentong, na-detect na ng radar na paparating yung mga Hapon. Pinabayaan nila na mabomba ang Pearl Harbor. So if this is the new Pearl Harbor, mukhang ganun din, pinabayaan nilang mabomba. Kasi imposible namang hindi na-detect ng FBI, CIA, etc. na may mga teroristang gagawa ng ganyan. Very good point, Cafferty. Kasi yun ang question din ng mga ibang Amerikano, no? Bakit yung Northern Command na tawag nila, nagdeklara ng parang exercise, military exercise, kaya lahat ng mga eroplano around New York inilipad sa labas ng bansa, or at least malayo. So walang nakaka-monitor. Nung ni-report itong parating na eroplano, nagkaroon ng maraming gaps din, and so that is really another planned blindness, ika nga, no? So, ayan. Anyway, we cannot explain all the details in such a short time that we have, Cafferty, Pero I hope you already understand what happened. And so, ito ay parang Pearl Harbor nga that started the Second World War, or parang the sinking of the Maine that started the Spanish-American War na umabot naman sa Pilipinas at na-colonize naman tayo. And what we must remember with 9/11, ang nilusob nila yung bansang walang kinalaman sa pagsabog. Ang nagpasabog ay mga Saudi Arabians. Ang nilusob nila, Afghanistan at saka Iraq. And Iraq is an enemy of Islamic fundamentalism because Iraq is ruled by the Ba'athist Party, which believes in freedom of religion, secularism, and separation of church and state. So hindi nila dapat nilusob ang Iraq. Cafferty, let's show the next image or video para ma-impact yung emotional impact. Yes, ang daming namatay, grabe. Ang daming namatay. They sacrifice a lot of American lives just to have a justification. Dahil doon sa sunog sa building, dahil doon sa init, doon sa ilang mga floors, anong ginawa ng mga tao na hindi makatakas na? Ayan, makikita natin. You will be shocked. Tingnan natin at ayan. Higit sa 200 ang nagsitalunan na lang. Yes. Para hindi na masunog ng mga apoy. Para hindi sila malamon ng apoy. So, act of desperation. That is the famous or infamous or famous falling man video and photo that has become iconic also for 9/11. And I was watching it live while it was happening. Napakaraming tumatalon, hindi lang isa, napakaraming tumatalon ng mga tao. Talagang kikilabutan ka habang pinapanood mo. It was really shocking, Kaya during that time, ginising ko yung buong pamilya ko kasi I could not believe na nangyayari ito. I wanted them to see, to be sure that I'm not dreaming. Yeah, and so that's where we are now, dito sa Falling Man video. And so ito ang ginamit ni Bush Jr. to attack Afghanistan muna, dahil nandun daw si Bin Laden. Kinukubli daw ng mga Taliban. Sabi ng Taliban, bakit namin ibibigay, walang kasalanan itong taong ito? Anyway, yun ang dinahilan na lang ng Amerikano na lusubin at hanggang ngayon nandoon pa rin ang Amerikano. Nanalo bang Amerikano? Hindi po. It's been the longest war, American war, di ba? Yes. Wala namang nananalo sa Afghanistan eh. Lahat ng nag-invade dyan, talo. Britain, USSR. Walang nananalo sa Afghanistan.
Ang US ang humingi ng talks with the Taliban para makalikas yung ibang mga tropang Amerikano, di ba? Oh. But anyway, so much for the myth of American invincibility. And then, sinunod nila ang Iran, si Saddam Hussein, that Iraq. explain. Okay. And so what is the next video we have there? Can I take a look? Kasi I'm not sure kung Marcos na tayo. Meron pa ba ka, Josh? Meron dito yung yun yung Building 7, no? Hindi pa natin napapanood. Ang napapanood pa lang natin yung bumabagsak na tao. Okay. Yung Building 7, let's see. Kasi kung minsan sa pag-aayos ko ng sequences, baka hindi mahahanap ni Joshua. Yan yung pangatlong building na hindi naman tinamaan ng eroplano, pero gumuho din. So ito ang pinaka-argumento ng grupo na tinatawag na Architects and Engineers for 9/11 Truth. 3,000 mga arkitekto, engineers at scientists na sinasabing hindi yan dahil sa sunog na nag-collapse yan. Yan ay dahil sa inside job, dahil controlled demolition. Tama ka, cover din yan. Now, naging powder, Naging powder yung dalawang building, gumuguho. Yun yung Tower 1 and Tower 2. How can you convert structural steel into powder if you do not use, di ba? Kaferdi, don't forget yung konkreto. Oo, concrete. And then the structural steel, paano magiging powder? So, pinasabog yan. Yes. Tapos yung thermite, kinatang mga steel. I will explain a fact to you, everyone. Those buildings fell in 9.6 seconds. Now, imagine mo na, free fall, parang naghulog ka ng bato mula sa 99th floor. Para bang walang resistance. Para bang walang pundasyon. Walang pundasyon. Imposible yan. Kaya sa physics alone, dapat maintindihan. Now, pinapakita ngayon yung Building 7. Pinapakita yung British reporter ngayon. Nire-report na gumuho na yung Building 7 pero nandun pa. So I think may audio naman yung audience natin. Point out nung yung arrow. Andiyan pa yung Building 7. Inaanunsyo nila sa BBC na nag-collapse na. Gumuho na. Dami kapalpakan. Baka may tumawag na sa, mga gago kayo, nandiyan pa yung building. Hindi pa nila alam, Hindi pa nila. Mamaya mapapansin po ninyo. Nandiyan pa rin yung building. So, later on, na-realize nila, somebody told them siguro, nandiyan pa yung building. I-cut na nyo. Ayan, bantayan lang ninyo. Daming kapalpakan Nandiyan pa rin yung building. Dakdak ang reporter. In fact, question na yung reporter, hindi niya masagot na maayos And remember, hindi tinamaan ng eroplano yung Building 7. And remember also, merong eroplano. May eroplano na supposedly tatama sa Building 7, hindi tumama kasi lumaban yung mga pasahero. That's another building, that's another plane. Yun ang bumagsak sa Pennsylvania. Lumaban daw kasi mga pasahero. So, I was thinking, siguro yun ang sa plano nila, siguro yun ang tatama sa Building 7. Hindi nakarating sa Building 7, kaya tinuloy na lang nila yung demolition ng Building 7 kasi nandun na yung termite. I think we have one more video na si Silverstein, inutusan ang mga police and fire department to pull it, yung Building 7, pull it. Now, yung pull it, may kahulugan po yan sa demolition work. Pull it is, hilahin mo na yung pundasyon, pabagsakin mo na. Ayan, si Silverstein. Hindi natin dalawa marinig yung audio nung pero pinapaliwanag doon nga. Yung pull it, yung boses mismo ni Silverstein na sinasabi, pull it. Ibig sabihin, pasabugin mo na. Pabagsakin. Hey everybody, this is Robert at propheticseer.com. So, ayan po, and now ang point ko dito sa ating audience ngayon, Kaferdi,
paano ba nila napapalusot itong mga killers na gumawa nito? Yan, Because of their control of media. Yes. Because of their control of the levers of power. CNN, BBC. Yan. And yung ilang mga witnesses na nagsalita noon, ilan po doon ay namatay na under mysterious circumstances. Ganyang kaseryoso po itong operation nitong mga powers that be. Ang panlaban lang po dyan talaga, informasyon. Malaman natin, our analytical powers, and people power, yung genuine people power. And common sense. Paano babagsak yung building na hindi naman tinamaan ng eroplano? Paano babagsak ang isang bagay ng free fall speed, Nang hindi ka gagamit ng termite. May pundasyon naman. May pundasyon na bakal, konkreto, paakyat, bawat floor. Paano sasabog na parang pulbos ang konkreto? Kung hindi explosive yan, kung sunog lang yan. Imposible. Including the steel. Biro mo, structural steel, naging powder. Yeah, that's right. Kaya po, isang kilalang arkitekto, sino ba yan? Yung nagdi-design din kasama si Imelda ng Metro Manila noon. Palafox. Si Palafox. Tinanong ko anong posisyon mo sa 9/11. Sabi niya talagang sa sunog. Nawalan na ako ng belief after that. Alam ko tinatago niya yung alam niya. Sige, natatakot din siguro siya dahil baka mamaya pag-initan siya. Unang-una, kilalang-kilala siya sa mundo, as an architect and so on. Baka mawalan siya ng trabaho, kontrata and so on and so on. So ganyan po ang buhay ng totoong buhay ng tao. Identified na nga siya sa Marcos tapos babanat pa siya ng ganun. Baka ma-assassinate na siya. Tapos dito sa 3,000 namatay sa US, maraming pamilya po hindi pa makapaniwala na ito ay dahil doon sa sunog lang. Yung ilang mga pamilya ng mga tumalon and so on, karamihan naman hindi na-recognize na. Pero may kasama po ng architects and engineers for 9/11 truth itong mga pamilyang ito. Nabasa ko yung isang sinulat ng architects engineers for 9/11. Pero di ba yung yung tinamaan pa nga ng eroplano yung ibang buildings hindi naman gumuho So this is the first time. The Empire State Building was hit by a plane during the Second World War. Hindi gumuho. So walang sabi sa floor niya. Sabi ng architects and engineers for 9/11 truth, walang building naguguho dahil lamang sa apoy kasi ang sunog hindi nakakapag-produce ng enough heat to achieve the melting point of steel. So dito sa buhay po natin today, anong pinaka-inaalala ko? And alam mo naman yan, Kaperdi. Another false flag, another Pearl Harbor. Yes. Maaaring gagawin ng mga Amerikano sa South China Sea at ang kanilang gagamitin na emotional outburst ay Pilipino. Nakakatakot. Kaya pagbastan po ninyo ang Philippine Navy, kung magsalita ang Philippine Navy, parang Amerikano, parang puro kailangan bantayan ng China and so on, tinututulan ng tourism project sa Fuga Island, sa Subic Bay, doon sa Chico Island and Grande Island and so on. Parang binabantayan nila yung interest ng Amerikano. Sila din ang nasa dagat. Kung sila ang pasabugin ng Amerikano at mag-concoct na storya na China ang gumawa, di napasubog na naman ang Pilipinas. Ayan po. Anyway,